Tumayo ang lahat para sa panalangin, pangunahan mo, Ros. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng So bago po ay pakiayos muna inyong mga upuan at pakipulot ng mga kalat na makikita sa kanila. Kumain ang mubo. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga po, sir. Kumusta naman kayo sa araw na ito? Mabuti lang ako, sir. Mabuti naman po kayo. May liban ba sa araw na ito? Wala po, sir. So sa bansa ay mayroon tayong tinatawag na mga batas. Sa ating pamamahay ay mayroong mga alituntunin. Ganito din sa ating piling aralan. So, maaari ka ba magbigay ng isang kasunduan, Bruna? Makinig na mabuti. Makinig na mabuti para mas magkaroon tayo ng matiwasay na talakayan. Ano pa, Ros? Itaas ang kaling kamay kapag gusto mo. Itaas ang kanang kamay para hindi tayo malito kung sino ang sasagot at para magkaroon tayo ng magandang interaksyon. Ano pa? O, Pilipino. Huwag makipag-usap. Huwag makipag-usap sa katabi. Magaling, Pilipino. Ano pa? Maupo ng maayos. Maupo ng maayos. Tama. Sumasaan mo ba na ang lahat ng mga kasunduang inyong sinabi ay magagamit natin sa katapusan ng ating talakayan? Opo, sir. Mabuti naman kung gayon. Ay, may inihanda ko ditong larawan. So ang kailangan nyo lamang gawin ay sabihin nyo sa akin kung ano ang inyong napapansin sa larawan natin ipapaskil. So, ito ang unang larawan. So, batay sa larawan, ano ang inyong nakikita? Isang bituin. So, ano nga ba ang sinisimbolo ng isang bituin? Liwanag. Liwanag. Nagbibigay ng liwanag sa dilim. So, meron kang isang larawan. So, batay sa ikatlong larawan, ano ang inyong nakita o napapansin? Nakapusas. Ano pa? May mga basa, may mga ganos. So, sa tingin niyo, ano kaya ang posibleng pinagdaanan ng nasa larawan? Minaltrato o inaapi. Walang kalayaan. So, ang sinisimbolo ng kanyang pagkapusas ay maaaring siya ay isang bilanggo walang kalayaan. Mga larawang iyan ay may malaking kaugnayan sa paksang ating tatalakayin sa araw na ito. At upang malaman ninyo kung ano ang paksa, ay babangkatin ko kayo sa dalawang pangkat. So, mula dito kay Georgia hanggang dito kay Pilipino, ang magiging unang pangkat. Ito naman simula kay Rosa hanggang kay Rugano ang pangalawang pangkat. So, tatawagin dito natin ang aktibidades na ito. Pilipino. So, tinatawag na mat, talino, alfabeto. Ang bawat katanungan ay may kaaktiban na alfabeto ang mga sagot. So, kaya tinatawag ko itong mat, talino, alfabeto. So, sa isang buong papel ay pakisulat ang inyong pangalan, pumili ng letter. Batay sa ating gawain ginawa, ano ang salitang inyong nabuo? Rosa? Ang salita ng aking nabuo ay ang tala sa Karimlan, kung saan ang magiging paksa natin, pag-ibasa ng sabay-sabay. ang tala sa Karimlan. Kabanata 5 ng Role de Angere. Tihan natin kung ano ang nakapaloob sa ating paksang tatalakayin, magkakaroon muna tayo ng pagbasa ng layunin na kung saan magiging batayan natin sa pag-abot kung ano ang dapat nating kamtan sa paksang ating tatalakayin. So, pakibasa ng sabay-sabay ang layunin. Layunin. Sa katapusan ng klase, ang mga mag-aaral na sa nakapagbibigay kahulugan sa mga mahirap na salita at nakagagamit sa sariling pangungusap. Nakasusuri sa mensahe ng kapaloob sa kabanata. Nakapagsasagawa ng talahanayan, concept map at graphic organizer batay sa tinalakay na
Magaling. So, para mas maintindihan natin ang lubos ang paksang ating tatalakayin, ay magkakaroon muna tayo ng paghahawa ng sikapal na kung saan para mas yung mga mahihirap na salitang ating matatagpuan sa pagbabasa ay magkakaroon ng kaliwanagan. So, pakibasa ng sabay-sabay ang ating panuto. Hanapin sa kanay hindi ang kahulugan ng salita sa kanay ay nagdagimi nito sa pangungusap. So, sa unang katanungan, sino ang gustong sumagot? Okay, Rosa. Ikalawa, Georgia. Sa pangatlo, Pilipino. Sa pang-apat, Organo. At sa pang-lima, Georgia. So ngayon ay ating mawastuhan ang inyong mga naging kasagutan. So sa salitang karinggan, so ang kasing kahulugan ba dito na salita ay kadiliman? Opo. Tama. So maaari pa itong gamitin sa isang pangungusap. Usap. Natagpuan ko ang aking kaibigan sa isang karinggan na kagubatan. Magaling, palakpakan. So sa pangalawang salita naman, nauulingi. So ang kasing kahulugan ba nito na salita ay narinig? Opo. Tama. So maaari mo pa itong gamitin sa isang pangungusap. Georgia. Nauulitin ko ang malakas na iyaw ng mga tao noong malo ako sa isang karinggan. Magaling, palakpakan. So sa pangatlong salita naman, ang salitang malamlam, ang kasing kahulugan ba nito na salita ay hindi maliwanag? Opo. Tama. Maaari mo ba itong gamitin sa isang pangungusap, Pilipino? Ang aming bahay ay malamlam sapagkat nakapatay ang ilaw. Magaling! Kapatan! So, sa pang-apat na salita, ang salitang bumitaw ba ay may ang kasing kahulugan nito ay ang lumikaw? Opo. Tama! So, maaari mo ba itong gamitin sa isang pangungusap? O gano'n? Lumitaw sa aking isipan ang masaya kong panahon. Magaling! So palakpakan ninyo ang inyong sarili sapagkat ay nasagot ninyo na mahusay ang ating mga salita. So, ang ibig sabihin ng karinggan ay kaliliman, nauulinig, narinig, malamlam, hindi maliwanag, bumitaw. Lumitaw, nakakaingan, nakakakilabot. So ngayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang pagbabasa. So para sa unang grupo, pangkat. Malawang pangkat. So simula ng out. So simula na ang pagbabasa sa unang pangkat. Ang talas na karinggan, kabanatan, dumating si Krisos tumo sa kanyang kaya sa kontra nilala, sa paglaari ng isang lahat. Malaki. Isang ityo na may lahing Ingles. Agad siya pumasok sa silid upang mamaitan. Pumarasap ng tinata ang matinding pagod at kalungkutan. Ang hindi sa nalabis ang kanyang pagod at kalungkutan ay makapapansin niya ang saya na nagaganap sa kasiyahan ng kanilang So, okay, tama na.
So, saan nanuluyan si Crisostomo? Sa Pontevedra. Punta. Kilala na ba kung may-ari ng ano? Sa Isyo na may lamin. May lahi. Okay, so, pakituloy. Maririnig sana ni Ibarra ang malamyos na awitin ng orkestra at mamamalas ang malalam na ilaw sa kapilang himay. Tanaw mula sa kanyang silid ang bahay ni Kapitan Yapo. Hiniling niya ang sarili na sana naroon siya, subalit masyado siyang abala sa mga bagay na kailangan niyang gawin. Sa kanyang guni-guni ay naglalaro ang isang diwata na nakatayo sa gitna ng bulwagan na walang iba kundi si Maria Clara. Okay, ito. So, saan nagaganap ang kasiyahan? Sa bahay ni Kapitan Tiago. So, sino naman ang binibining nais sanang makita ni Crisostomo na nandoon din sa kasiyahan? Si Maria Clara. So, nais ko pa sanang ipagpatuloy ang ating talagayan, ngunit wala na tayong oras, kung kaya ipagpatuloy na lamang natin ito sa susunod na araw. So, maraming salamat at